Magandang gabi sa inyo mga pangga. Welcome to our YouTube channel, Brightness TV. Please don't forget to subscribe to our channel and please hit the button para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Ngayong gabi, meron naman tayong bagong kwento. Isang kwentong katatakutan na ipinadala ng ating kababayang nakatira sa liblib na sitio, isang malayong probinsya dito sa ating bansa. Tawagin natin siya sa pangalang Jerome. Ang iyang kwento ay tungkol sa isang matandang nakasilong sa dilim. Ayon sa kanya, handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Simulan na natin. Sa dulo ng matarik na pilapil sa sitio Malasugi, may isang bahay na matagal nang pinangingilingan. Kahit kami-kami lang sa baryo, walang gustong tumambay malapit doon, lalo na kapag dapit hapon na. Lumang kahoy ang bahay, kalawangin ang bubong at laging sarado ang mga bintana. Doon nakatira si Lola Orencia. Matagal na siyang naninirahan doon, pero bihira naming makita. Hindi siya lumalabas sa liwanag ng araw. Tuwing gabi lang siya makikita. Bumibili ng kakaunting asukal o asin. Laging may belo sa muka at ang boses niya, Diyos ko! Parang bulong na malamig na hangin. Lahat kami sa baryo, kahit ang matatanda, may kanya-kanyang kwento tungkol sa kanya. Pero iisa lang ang huling salita sa mga kwento nila. Aswang. Isang gabi ng Miyerkules, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nawalan ng kuryente sa buong barangay. Nakakulog kami sa bahay. Habang binibilang ko ang kulog, Boo! At kumakapit sa ilaw ng kandila. Kinabukasan, may sumigaw. Ah! Si Noel, isang batang 8 taong gulang, ay nawala. Huli raw siyang nakitang naglalaro sa may pilapil habang pinapalipad ang saranggola niya kahit umuulan. Nakita ang saranggola, duguan. Pero si Noel, wala. At ang tanging bahay malapit sa pilapin ay kay Lola Orencia. Walang may lakas ng loob na puntahan siya. Kahit ako, kinalibutan lang sa ideya. Ang buong barangay ay nahimik. Parang lahat ay may gustong sabihin, pero ayaw marinig ang sagot. Pero kami nila Kaloy at Dindo, 3 binatilyong sabik sa sagot. Naglakas loob. Bitbit ang flashlight. At lakas ng loob na halos kinapos pa sa bayag. Umakyat kami sa pilapil papunta sa bahay ni Lola Orencia. 11:00 ng gabi iyon. Walang ilaw, walang tunog, wala rin kaming plano kung anong gagawin. Buksan mo, Kaloy, sabi ko sa kanya. Mahina pero nanginginig ang tinig. Pumasok kami. Ang pinto parang kalansay na umangal. Amoy lumot at basang dahon ang loob. Sa gitna ng sala may altar, kandila
mga rebultong kulay itim, at mga lumang larawang halos burado na. Pero ang pinakakakilabot, isang malaking tambol sa gitna ng silig. Kulay pula, tila gawa sa balat. At sa ibabaw, may mga buto. Hindi ko kailangang tanungin kung kanino. Ramdam ko. Tapos, narinig namin iyon. Isang ungol. Isang pag-iyak. Isang halakak. Lahat sabay-sabay. Mula sa itaas, bawat hakbang sa hagdan may bakas ng dugo. Sindan namin ang tunog hanggang sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Bagyang bumbukas ang pinto. Ako ang naunang tumulak at doon namin siya nakita. Si Lola Orencia. Nakalutang sa ere. Nakapikit siya. At sa kamay niya ay isang tuyot na katawan. Balat na lang ang natira. Sinisisip niya ang laman na kung sino mang hindi na namin makilala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos mabitawan ko ang flashlight. Mapula, walang puti, tila may liwanag na apoy. Nang umiti siya, lumabas ang mga pangil. At ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi sa isang babae. Mga bata. Hindi ko na alam kung paano kami tatakbo. Basta't nauna ako. Si Kaloy ang nasa likod ko. Takbo! Si Dindo ay natapa. Pak! Narinig ko pang sigaw niya, tulong! Nang lingunin namin siya, nakita naming hinila siya ni Lola Orencia sa dilim. Pagdating sa bahay, wala kaming masabi. Nanginginig pa ako habang kinakausap ang mga tanod. Bumalik kami sa lugar. Gabi na. Pero marami kaming kasama. Ang nakapagtataka, wala na ang bahay. Nibakas ng pinto, ng tambol, ng altar. Isang malawak na damuhan na lang ang naroon. Parang walang bahay na itinayo doon kahit kailan. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat na kami ni Kaloy sa ibang lugar. Akala namin ligtas na kami. Pero gabi-gabi, tuwing 11:00 ng gabi, may maririnig kaming bulong ng hangin. Mga halakhak. Mga ungol. Kahit anong layo namin, sumusunod ang mga tunog. Ang mas masahol pa, ang mga kandila sa altar ng bahay naming bago. Kusa raw na upos. Walang hangin, walang tao, at gabi-gabi, pareho kami ng panaginip. Sa isang silid, tambol, mapupulang mata. Isang matandang babae, nakangiti sa kadiliman. Minsan, sa
pagkikialam ko sa mga lumang tala sa barangay para sa isang proyekto sa eskwelahan, natuklasan ko ang pangalan ni Lola Orencia. Noon pa raw, panahon ng mga Kastila, may isang albularyang sinunog ng mga tao dahil sa inalang mangkukulam. Bago siya namatay, isinumpa niya ang lupa. Ang sabi, bawat henerasyon, babalik siya. At ngayon alam ko, si Lola Orencia ay hindi lang isang babae. Isa siyang sumpa. At hindi pa siya tapos ang wakas. Ayan, mga pangga. Tatakot ba kayo sa ating kwento ngayon? Kung gusto niyo magbahagi ng inyong kwento, maaari kayong sumulat sa aming Gmail account, ivanbaguio2@gmail.com. Gusto rin namin marinig ang inyong mga komento sa comment box. Bago tayo magpaalam, shout out sa mga taga-subaybay sa ating vlog. Kay Maylene Praquiles, Kathleen Praquiles, Jill Gomez, kay Ate Esther, Red Rosie Naiswonger, at kay Ma'am Maricel Mendres. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming mga vlog. Sa mga susunod nating kwento, matakot, tumawa, malakak.